prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay sa panahon ng ating prayer devotion. Ang ating teksto po na ating pagbulay-bulayan ay matatagpuan sa Awit 80, versikulo 17 and 19. Sabi po dito, ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay ipagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayoy, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan, sa lahat tanglawan mo kami, sa kahabagan mo kami ay iligtas.
Tayo po ay manalangin sandali. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ang oras na to ay sa iyo. Samahan mo po kami sa pagbulay-bulay ng iyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang awit 80 ay ang pagbabalik loob ng Israel, pagkilala sa isang dakilang pastol, at ang pagpanibagong sigla sa damdamin ng kanilang kawan o kanilang damdamin. Naranasan mo na ba na parang nauupos ka ng kandila o sa maghapong paggawa ay sobrang pagod at parang wala ka ng lakas na humakbang pa to move forward? O hinang-hina ka na at gusto mo na lang humiga at kailanman ay kailangan mo lang ng peace of mind at ipahinga ang katawang lupa natin. Pagod na pagod tayo. Ito yung damdamin na dumating sa realisasyon ng buhay na nagre-reflect at sasabihin natin, ano ba ang nagawa ko sa maghapon? O kung masama ang pakiramdam ko, ano ba yung nakain ko? Ba't ganito ang pakiramdam ko? Sa buhay spiritual po ay gayon din. Minsan, hindi po tayo aware sa kalagayan natin sa panahon sa harapan ng Diyos. Alam natin, okay na tayo, close tayo kay Lord. Pero hindi natin namamalayan, dahan-dahan na pala tayong napapalayo. Napapalayo dahil naiiba na ang direksyon ng ating nilalakaran. Naiiba ang focus natin at nauubos ang panahon sa walang kabuluhang bagay. Bakit hindi po natin pagbulay-bulayan ang ating sarili? Naging produktibo po ba ako kay Lord o nawala lang ang paningin ko sa Kanya? Bakit hindi natin hingin sa Diyos ang lakas katulad ng panalangin sa Salmo 80 verse 17 to 19? Naingatan at ipagsanggalang, palakasin at bigyang kapangyarihan, papanumbalikin ang lakas at tanglawan. So dito pinaparanas ng Panginoon ang kanyang habag, sapagkat alam natin na wala tayong pwedeng magagawa at wala tayong pwedeng may pagmamalaki sa harapan niya. Kaya nga mga kapatid, nawa sa araw na ito ay ating ipamuhay at patuloy po tayong humawak sa mga pangako ng Diyos. Pangako niya na kung saan i-restore niya tayo. Kung tayo man sa panahon ngayon ay nakakaranas ng mga alalahanin, suliranin, pasakit at mga problema sa buhay. Kaya mo yan kapatid, kaya natin ang lahat ng ito sapagkat narito pinalalakas tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang ating sanggalang, ang Diyos ang ating dakilang pastol. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Alalahanin natin ang pangako natin nung unang tayong lumapit sa paanan niya. Alalahanin natin ang unang bugso ng ating damdamin na patuloy tayong lumapit sa kanyang harapan. Kay Jesus lamang tayo magpa-guide at gayon din sa ating dakilang pastol. Huwag po nating kalimutan na nariyan lang siya, umaabot ang kanyang kamay sa atin. Sasabihin, Panginoon, anak, narito lang ako. Mahal na mahal kita. Nais ng Panginoon na maayos ang ating mga nilalakaran. Nais ng Panginoon na maayos ang ating mga iniisip at mga gagawin. Gusto ng Diyos, patuloy tayong mapabuti. Kaya mga kapatid, hayaan natin ang Panginoon ang siyang patuloy na kumilos sa ating buhay. Hindi lang sa araw na to, kundi hanggang sa darating pang panahon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay narito humihingi ng tawad sa anumang mga kasalanan po namin. Marami kaming mga pagkukulang at mga bagay na hindi po namin nagagampanan, Panginoon, sa nais mo. Ayon sa nais mo, Panginoon. Hinihingi po namin ng tawad ang lahat ng ito sapagkat wala kaming pwedeng may pagmalaki, Panginoon. Patawarin mo po kami at muli, Panginoong Diyos, narito kami muli. I-restore mo po ang aming lakas. I-restore mo po yung aming, baguhin mo po yung aming mga paningin, ang aming mga pananaw sapagkat sa dangang amin, Panginoon, ang aming nakikipagtunggali kami sa aming sarili, sa aming gusto, hindi yung sa nais mo, Panginoon, ang aming nakikita. Patawarin mo po kami at patuloy mong linisin, buksan ang aming paningin sa maayos na daanan, Panginoon. At gayon din sa mga bagay, Panginoong Diyos, na aming gustong gawin, Panginoon.
Panginoon. Samahan mo po kami sa maghapon. Pagpalain mo rin po, Panginoong Diyos, ang mga naka-online, Panginoon, naka-tune in dito sa aming gawain, Panginoon. Ingatan mo po sila, samahan. At kung ano man yung mga karamdaman at mga suliranin, Panginoon, hinihiling po namin ang kagalingan, kaayusan ng pag-iisip, Panginoon. Papanumbalikin mo, Panginoon, ang kanilang lakas. Papanumbalikin mo po at ayusin, Lord, ang kanilang mga katawang lupa na nanghihina sa sobrang pagod sa maghapong paggawa. At kung ang buhay espiritual, Panginoong Diyos, ang damdamin, Panginoon, ay nanlalambot, Panginoon, nauupos na parang kandila, Panginoon, ang iyong kahabagan ay maranasan ng bawat isa. Ang iyong biyaya, Panginoong Diyos, sapagkat may pangako ka, hindi mo kami iiwanan ni pababayaan man. Patuloy kaming magpapalakas sa pamamagitan ng iyong salita. Patuloy naming panghahawakan ang iyong mga pangako. Ito pong aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.